I was traumatized when I was, I think, about 5 or 6. There was this old man, matanda, na nagbiro sa amin. Naglalaro kami, we're playing on the street. At this old man passed by. As he passes by, yung mga kasamahan ko mga bata, parang, syempre bilang mga bata, nature namin na yung parang palabiro, ganon, binibiro-biro siya. Then this old guy, this old man, lahat kami sinabihan, ipapakulam ko kayo sa matanda. Natakot ako. I was 5 or 6. Imagine that. Kung paano magto-traumatize matotrauma or magkakaroon ng trauma experience ang isang ganung edad na bata kapag ka nakarinig niyan. Dahil during that time, marami na rin ako nababalitaan sa mura kong edad na mga kinukulam. In fact, may balita yung isang kilala namin, kumare ng mother ko, namatay daw ito sa pangungulam. Totoo po ba ang kulam? Simple lang ang sagot, yes. Sapagkat ang kulam, ang nasa likod nito ay demonic force. Okay, kayo po ay pumanatag na kung ikaw ay believer. Kung kayo po ay mananampalataya ni Jesus like me, like tayo, mga born again Christians, pumanatag na po tayo. Hindi po tayo tatalaban ng kulam. Maliwanag po sa aklat ng Galatia, Kabanata 3, okay, na lahat ng sumpa kinuha na ng Panginoong Jesucristo sa kanyang katawan. Jesus got it all. Sa kanyang katawan. Lahat ng sumpa. At yung pangungulam na yan, curse yan. Meron pong mas mataas na level yan. Ang tawag po nila barang. In fact, pwedeng lagyan ng mga ipis. Pardon me for the word, no? Sabihin ko na lang mga insekto, yung katawan o body nitong kinukulam. Nangyayari po yan kung may naiinggit, may nagagalit, ganito, ganyan. Pero habang umuusbong kasi itong siyensya natin, nagkakaroon na rin po ng mga explanation. Pero ako hindi po pwedeng umalis sa spiritual sapagkat ang mga demonyo ay aktibo sa mga taong galit. Kaya tignan po ninyo, yung mga wordings ng mga nanunumpa, nagkakatotoo. Yung tipong may kilala po kami isinumpa ng magulang, kawawa ang buhay. Meron po kami mga kamag-anak, piling ko, isinumpa rin ng isang mahal sa buhay, kawawa rin ang buhay. Sapagkat itong mga ito niloko nila yung nagpaaral sa kanila, parang piling ko isinumpa sila. Tipong gano'n. Yan, ang buhay nila parang chain reaction. Nauulit. Hindi po sila believer. So, I'm so sad to tell you that. And, yan, ang kulam, balikan po natin, sabagat ito po ang main topic natin. Tatablahan ng kulam yung mga hindi mananampalataya. Tatablahan ng sumpa ang hindi mananampalataya. Sapagkat nung si Jesus po nakapako sa krus ng Kalbaryo, ito po gusto ko po itong linawin sa inyo. May nagsasabi kasi ibang turo, yung mga extreme, no, na mga turo, sabi nila, pag tinanggap mo si Jesus, pinatawad na ang kasalanan mo. Pero hanggang doon lang, parang ganun lang ang kanilang turo. Hindi nila itinuturo na bukod sa pinatawad na ang kasalanan mo, ginawa ka pang healthy, ginawa kang blessed, at ito po, tinanggal na lahat ng sumpa mo. Yes, lahat ng sumpa ng mananampalataya natanggal na. If you are a believer, may kinatatakutan ka, just go to the Lord, talk to Him. Dahil ang Panginoon mas concern doon sa mga concerns mo. Linawin ko lang po sa inyo, when Jesus hung upon the cross 2,000 years ago, sinagot niya yung magnanakaw, di ba? Natatandaan po niya yung magnanakaw, nakatabi niya pinangalanan niya ng Dimas pero wala pong pangalan sa Bible yon. Sabi niya, Lord, remember me when you come into your kingdom. Ang sarap nun. Sabi ni Jesus, I tell you, today you will be with me in paradise. Okay? So, anong napansin niyo roon? Very quick yung conversation, no? Very quick
Hindi naman po masyadong mahaba yung naging pag-uusap ng dalawa, pero tingnan po ninyo. Sa Tagalog, mas maganda sa tingin ko, Panginoon, alalahanin niyo po ako kapag kayo po ay naghahari na. Sabi ng Panginoon sa Kristo, sinasabi ko sa iyo, ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Look at that. That moment, naligtas yung magnanakaw, natanggal lahat ng sumpa niya, pinatawad lahat ng kasalanan niya. Yan po ang nangyayari sa isang mananampalataya. Kaya if you're a believer of the Lord Jesus Christ at hindi mo na re-realize kung gaano ka ba kabigatin ang mga believers, tandaan po ninyo yan. Oo, marami tayong pwedeng i-face na challenges sa daily lives natin, pero kung titignan po natin mabuti, yakang-yaka natin yan. Tandaan nyo nakalagay sa Bible, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya kung sa amin man ngayon, may mga nagagalit, may nabubwisit sa ating mga believers, kako sana, halimbawa, may nagalit sa iyo, believer ka ni Lord Jesus, isinusumpa kita, ipapakulam kita sa matanda. Matatakot ka? Nope, huwag ka matakot. Dahil itong gusto ko pong sabihin sa inyo, kapag kayo po ay binigkasan nila ng mga ganyang pananalita, yung mga pananalitang yan, babalik at babalik sa kanila. Ika nga ni Gary B, babalik ka rin. Babalik po sa kanila yan. Wala pong halong biro yan. But, ito naman pong gusto ko sabihin, since ang topic natin ay tungkol sa pangkukulang pambabarang, pag ang isang unbeliever ay isinumpa, matutupad po yun. Pag ang isang hindi mananampalataya ni Jesus ay isinumpa, matutupad po yan. At kapag ang isang hindi believer ni Jesus ay kinulam, makukulam yan, mababarang yan. Ka naman babarang sa TV, di ba? Pero wag ka, ang mga mangkukulam po, hindi mo makikilala mangkukulam. Sa Amerika, sabi ng kapatid ko, ang daming mga witch. Sila po yung nagsasagawa ng mga ritual na ganyan. Totoo po ang witch. Totoo po yung mga yan. Sa Amerika, makikita mo yung Statue of Liberty pagdating mo Amerika. Modern na modern, but wait. Maraming mga witches diyan. Nagmula po kasi yan sa England. Napunta ng state. Totoo po yan. Kaya nakarating ng Pilipinas. Kaya yung mga lumilipad daw sa walis, totoo yan. Merong mga lumilipad sa walis. Kaya nila kasi power ni Satanas ang ginagamit nila. Mahatango sa ilo, lumilipad sa may walis. Ako naghahanap ako pag may nakita kong, may nakasakay sa walis, magtatago na ako. Joke. Hindi. Kasi ang demonyo, lalo na po ngayon, nalalaman niya na papaigting yung kanya pong tinatawag na reign sa kasamaan, double time po siya na nandideceive at nanggogoyo at nandadaya ng mga tao. Pero tayo, mananampalataya po tayo, meron po tayong kalakasan, ang Panginoong Jesucristo. Tandaan niyo po, as believers, hindi na po tayo tatabla ng sumpa, hindi po tayo makukulam, hindi tayo mababarang. Kaya yung mga nababalitaan na kulam na barang, I believe it with all my heart. Meron nakipagsabunutan dati, yun nga po kumari ng mama ko, mainitin ang ulo no, nakipagsabunutan doon sa kaklase ng anak niya. After ilang namatay, kinulam daw. We believe it. Biblically speaking, yes. Sapagkat ang mga forces of demons, active po. At ang pangungulam at ang pambabarang ay spiritual yan. Di ba? Spiritual realm yan ba't hindi mo paniniwalaan yan? Totoo po yan. Kaya, ang mga demonyo active po, higit kailan pa man ngayon. Kaya, si Jesus ang kasagutan. Si Jesus lang ang ating pwedeng lapitan at takbuhan, at tayo mga believers hindi na po makukulam at hindi mababarang at hindi masusumpa, sapagkat lahat ng sumpa natin kinuha na po ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya mag-subscribe ka na rito, click mo ang notification bell, share mo ang video ito. Mahalagang malaman na maraming tao na mahal sila ni Jesus. Thank you, and Jesus truly loves us all.